Isang magandang araw po sa lahat ng aking taga-subaybay sa aking YouTube channel. Ito po muli ang inyong abang lingkod, former FIBA referee, Eto Camarongan. At bago po tayo magsimula sa pagtalakay, shout out po muna kay Kapito JRRA, Galapon Salvador, at sa buong SBP Taiwan sa pamumuno ni kasamang Eric Jadok. Kumusta po kayo lahat dyan sa ating makasama sa SBP Taiwan? Okay po, magsimula tayo sa pagtalakay. Ang ating tatalakayin po sa araw na ito ay ang Article 16, ang goal when made and its value. Ang sabi po sa definition ng article nito, a goal is made when a live ball enters from above and remains within or passes through the basket entirely. Ang sabi po doon, ang bola po ay kailangan ay galing sa taas at papasok yun at papass through or remains through it. Naipit po doon. Sabi nga sa definition ng remains, ang sabi doon, the ball is considered to be within the basket when the slightest part of the ball is within the basket and below the level of the ring. Ito po yung ring, andun po yung bola. The level of ring at ito yung net. Kaya naipit po siya dahil karamihan ng net medyo mabago pa, lalo sa mga lugar ng mga inter-barangay. Pero sa international competition po, talagang maayos na po yung net talaga, binubuko ng maayos para lagi pong lumulusot doon. Ang sabi po sa rules doon, sa goal, a goal is credited to the team attacking the opponent's basket, into which the ball has entered as follows. A goal released from free throw is 1 point. A goal released from 2-point goal area is 2 points. And a goal released from a 3-point goal area counts 3 points. At sa bullet number 4, ang sabi doon po, after the ball has touched the ring on a last free throw and is legally touched by any player before it enters the basket, the goal counts 2 points. Maliwanag pa ang pagkasabi doon. Doon po, after the last free throw, tumama ang bola sa ring, then na-touch po legally ng any player, defense or offense, natapik po. Siguro yung offense gustong tapikin palabas, yung offense naman gustong ipasok. Nagkatapikan, aksidente, pumasok po yun, maging 2 points na po yun. Tandaan po natin, legally touch yung bola po. Yung bola lang, hindi pwede yung ring, hindi pwede yung net, at hindi pwede yung backboard. Yung bola lang, legally touch the ball. Mag-change ang status ng bola, maging 2 points po yung pag iyon ay pumasok. Ito na sa Article 16.2.2, sabi doon, if a player accidentally scores a goal in his own team basket, the goal counts 2 points and shall be entered on the score sheet as having been scored by the captain of the opponent's team on the court. Sabi doon, pag aksidente po pumasok yan, basket po yun, aksidente. Pero ang 2 points po yun, ilalagay sa score sheet doon sa team captain ng team na kalaban. Ito ang 16.2.3 naman, ito yung nangyari sa Philippines against Georgia. Sabi doon, if a player deliberately scores a goal in his team-owned basket, it is a violation and the goal does not count. Yung ginawa po ito sa laban natin noon, sa Olympic qualifying, tumira po yung ating Pilipino, nagsablay yung second free throw, ginawa ng kalaban, magtangkang ipasok, putback niya, hindi pumasok. Sabi ng mga ibang referee nga, nagtatanong sa akin, sir, bakit hindi pumito referee? Hindi pumito dahil hindi pumasok Pero pag yung pumasok po yun, that's the time for the referee to blow his whistle and nullify the basket. And hindi po pumasok. Okay. Kaya pag sinabi doon, deliberately, yung talagang sinasadya, yung maliwanag na maliwanag yun. Deliberately yun. Suntok sa ball kung gagawin ng referee ng accidentally yun. Okay ba? Then, ito naman, sa Article 16.2.4, sabi doon, if a player causes the entire ball to pass through the basket from below, it is a violation.
ito pa yung basket, ito yung ring po yan, aksidente po, causes yung cutscene po, the causes the ball to pumasok doon sa ilalim. Violation po agad yon. Okay ba? Ito may tanong sa akin doon sa ating sa BAP Coronadal, tumawag sa akin si kasamang Pastor Eddie Tumarong. Ang sabi niya, Sir, pwede ba i-counted yun? Pumasok sa ilalim, pagpasok sa ilalim, lumusot doon, at pumasok ulit. Sabi ko, matihintay pa pumasok. The moment na pumasok sa ilalim yan, violation na kagad. Hindi na pwede i-counted yun dahil hindi naman gaya sa taas eh. Kasi akala pag pumasok doon, gaya sa taas, at pumasok ulit, bumalik, no, violation na po yun. Okay ba? Again, ito po yung 16.2.5. Itong rules na to ay nababagay po ito sa mga international competition. Kahit sa UAP at NCAA, alam ko meron silang IRS sa barangay po. Hindi po ito nababagay sa atin. Pero since nasa rules book to, talakayin po natin to para malaman ng ibang referee kung paano gagawin ito. Kung sakali ma-encounter nila, baka sakali makatakbo sila sa UAP o NCAA, anyway, nire-review naman to sa NCAA UAP ng mga referee. Ang sabi doon, the game clock or the shot clock must show 0.3 or 0.3 per second or more for a player to gain control of the ball on a throw-in or on a rebound after the last free throw in order to attempt a shot for a goal. Sabi doon, kailangan po merong 0.3 per seconds or more para yung during throw-in ay magkaroon sila ng attempt for a shot for goal. Or, during sa last, sa free throw, on a rebound, may pag-asa sila makashoot. Pero ito, kailangan dito yung antalas na matang referee dito. Kaya nga meron tayo IRS eh. Titignan nyo, nire-review yun sa TV. Titignan ko, kung pumasok ang bola, ay wala sa kamay ng mga player yung bola. Okay? Ito, mabigat to sa isang kasunod pa. Sabi doon, if the game clock or the shot clock shows 0.2 of a second or 0.1 of a second, the only type of a valid goal that can be made is by tapping. Itatap po. Ito yung bola, itatap lang po yan. Or directly dunking the ball. Pero sabi doon, provided that the hands of the player are no longer touching the ball when the game clock or the shot clock shows 0-0. Maniwala doon. Kaya nga meron ito IRS eh. Re-review niyan eh. Kaya pag 2/10 of a second or 1/10 of a second, the only legal shot na pwedeng gawin ng player ay tap the ball. Kaya nga may mga pag-i-inbound niyan. Papasa yung bola, tinatap lang yan. Magiging legal yan. Pero kahit ano pong inire-review pa rin sa IRS yan. Okay ba? Yan pong ating tinalakay ngayon ng Article 16, ang goal when made in its value. Sa susunod na ating pagtalakay ang OBRI ng article na to, Article 16. Kaya subaybayan po, huwag yung kalimutan subaybayan muli ang aking YouTube channel. At please po, huwag po kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow at subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po muli sa inyo lahat at naway pagpalain tayo ng ating pong mayapal. Bye-bye!